Misamis Occidental, Bohol, and Aklan. So yun po yung naka-pipeline natin na bagong Pilipinas Service Fair. We are targeting na 2/3 of the provinces of the entire country will be served through BPSF. Thank you, Pat. Melales Moras from PTV4. Please proceed with your question, ma'am. Hi, good morning po. Unahin ko lang kay Sir Pons kasi itong BPSF ay isang mahalagang programa para sa ating mga kababayan. Ano lang po, to be specific lang, Sir, pero pwede po ba tayo magbigay ng konting pasilip kung ano yung specific services na pwedeng ma-avail sa Albay at sa Samar para dun sa mga kababayan natin na nag-iisip pa kung pupunta ba sila or hindi? Well, sa Albay, it's a mini BPSF. Medyo yung tinap natin doon, yung relevant agencies that can provide rehabilitation to our affected areas, kagaya ng DOLE for the emergency employment, DOH for the health programs, some other services like NHA para sa housing. So yung mga relevant agencies ang papupuntahin natin doon sa mini BPSF sa 4 na probinsyang nabanggit na nabuyo ng bagyo. But sa Samar, name it. From A to Z na services, nandun po lahat. No, ang i-offer natin, so passporting, clearances, financial assistance, scholarship, livelihood, licensing, both PRC and all others, programs and services sa ating mga, I think, 60 national government agencies, 250 programs and services to be offered in Samar for the bagong Pilipinas Service Fair. Actually, na-postpone na nga ito dapat last week, but because of Bagyo, again, it is advised na kailangan natin i-reschedule para maging safe yung mga kababayan natin na mag-attend ng BPSF. So we'll be doing that on Friday. It's gonna be a massive year-end bagong Pilipinas Service Fair. Massive na massive. Thank you. Before we proceed to another topic, I appeal to everyone that we will excuse Deputy Secretary General Lumanada as he'll be attending a meeting this morning. DSD, thank you for joining us. Thank you, ma'am. I need to be excused. Sorry, ma'am. So I hope I can stay, but I have another meeting also to attend. Thank you, Sir Ryan. Thank you, DSD. And thank you, everyone. God bless. Thank you. May joy, umusong ka. Baka may serious area tayo. Okay, Vivian Julia from ABS-CBN2, you're recognized. Good morning, Sir. Kate Kong Chubo po. Dito lang kay dun sa Mary Grace Piatos na problema po dun sa acknowledgement receipt supposedly. Na-check na po ba ng committee sa PSA kung meron pong Mary Grace Piatos na nag-exist? Actually, hindi pa namin na-check, but we're offering reward para at least kung sino makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Akop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund, pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yun? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung
nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng OWA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila, nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So, iba-ibang date ang involved. Kaya siguro, na-overlook na nila. Kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd. Sir, if you can confirm lang din po kasi meron mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then baka lang po, confirm po, if may mga nakita po kayo ng mga Joel Doritos. Well, during the committee hearing, wala naman po, iyan lang po yung Mary Grace Piatos po yung nailabas. But anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing, tignan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke, kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. So kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinubili. Huli na lang from my